Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kababayan. At ngayon po nagbabalik po ang ating pong programa at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, saan man po panig ng bansa sa Pilipinas at saan man po sa mundo. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si Pastor Robert. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin ang NTFL CAC Facebook page. Ngayong umaga, June 9, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako po si Kin. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapamakan. Ako naman po si Sister Rose. So mga kababayan, ngayon pong umaga, muli niyo po kami samahan sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa. Patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang Binagong buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Okay, samahan niyo po kami mga kababayan sa ating pong maigsing panalangin. Banal na Diyos, na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat sa umaga pong ito, nagbabalik loob po kami sa inyo. Sapagkat naniniwala po kami na kayo po ang Diyos na buhay, na tumawag sa amin mula sa kadiliman, patungo sa kagilagilas na kaliwanagan. At kayo po ang Diyos na naghanda sa amin para sa buhay na walang hanggan. Amin pong idinadalangin ng araw na ito, ang aming pong programa, ang binagong buhay, ang aming pong mga pagsasalita, ang aming panauhin. Samahan niyo po kami at kasihan kami ng inyong banal na spirito na sa lahat ng aming sasabihin, Panginoon, maluwalhati po kayo at makapagbigay inspirasyon sa napakaraming mga mamamayan na nakikinig ng programang ito. Panginoon, salamat po at patuloy niyong hahawakan kami at sasamahan kami sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po, Pastor Robert. At muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. So, kumusta naman po ang ating umaga? Sir, nasaan kayo ngayon, sir? Napaka-busy nyo. Tayo ay nasa travel pa rin, At we are traveling all across Asia Pacific at may mga engagement tayo at mga meetings, leadership meetings. At ngayon nasa Thailand area tayo ngayon. Kin and Ate Rose, At yeah. Ate Rose, kamusta yung mga activity nyo dyan? Okay lang, Sir Kin, Pastor, good morning. At sa lahat po ng ating nanonood at nakikinig sa oras na ito. Kami po sa kasalukuyan ay may training ng wellness. Katatapos lang po ng FR Summit sa nakaraan. Yan po. So nagpapatuloy yung kanilang training, dyan sa Mindoro, yung para sa mga FR natin at mga missionaries natin. Tinatawag itong wellness center para gamutin yung mga may sakit at ipagkaloob yung natural na pamamaraan ng pagpapagaling sa mga kababayan natin. Meron na tayong center sa Mindoro. Ayan, napakaganda po talaga ng mga activity ni Ate Rose at talaga nakakatulong sa ating mga kababayan. Ayan, Ate Rose, gusto nating batiin, Gusto nating batiin yung mga bagamat medyo nagkaroon ng problema nung nakaraang nakaraang araw. I think Sunday yun, Ate Rose, no? Sunday, pero ganun pa man nagkaroon ng maayos na rin na coordination. Yun ang Special Action Force ng dyan sa Mindoro, at ang ating Philippine National Police at ang 203rd Brigade. So maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pag-unawa sa ating mga programa. And we are looking forward for strong, collaboration to attain peace and unity and reconciliation sa ating pong bansa. So maraming salamat po. Opo, Pastor. Sana po talaga. At yan, Ate Rose, maaari na po nating ipakilala ang ating panauhin ngayong umaga. Ayan. Ipinakikilala na po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Siya po ay isang minsang naging bahagi ng armadong grupo at nagsisilbi bilang isa sa matataas na pinuno nito. Tulad ng marami sa naging bahagi nito, suliranin sa ating bayan ang naging ugat upang siya ay humawak ng armas at lumaban sa pamalan. Siya po ay walang iba po kundi si Mr. Terencio Eder Jr. Magandang umaga, Sir Terence. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat, lalo na dyan sa studio po.
Magandang umaga, Sir Terence. Maraming salamat po talaga sa pagpapaunlak ng ating panayam ngayong umaga. Ayan. So, Sir, para po sa ating mga manonood, Sir, no? Maaari nyo po bang lubos pang ipakilala ang inyong sarili, Sir? Ano po yung naging participation nyo noong miyembro kayo ng nung part kayo ng armadong grupo, Sir? Terencio Eder Jr., dating kasapi ng CPP-NP NDF at sa pinakamataas na posisyon ko ay naging sekretary po ng isang subregional committee sa EVRPC dito sa Region 8, particular doon po sa part ng Northern Samar area. So ako po ay nagbalik na po sa ating gobyerno. Sa karanasan ko ay tumagal ng 14 years sa urban works at 11 years po sa armadong pakikibaka sa bundok. Namulat ako noong mga late part ng 1990s at kalaunan napasama na rin doon sa armadong kilusan sa kabundukan. So 14 years kayo, Sir Terence, ano? 14 years kayo sa urban work. Ilan yung Yes, ano? yes. Ilan 14 po, years sa urban. ilang years po lahat yung participation nyo sa ating Ah, grupo? Sa 25 years po lahat, including sa doon sa bundok. Wow, napakatagal, ano? 25 years. Opo. Yung mga naman namin doon, actually, bilang galing po sa estudyante, kadalasan naman kasi, pag galing ka sa estudyante, parang may something important na dapat sa iyo work. So actually, nagiging political cadre po yung kadalasan yung mga galing sa estudyante. Plus, sa aking experience ay ganun na rin ang naging pag-develop doon lalo na doon sa bundok yung pagiging cadre po. Naging PI po ng platoon at company sa isang sub-region po. Sir Terence, sa mahabang partisipasyon nyo, almost 25, may 25 years, pwede niyo po bang maibahagi sa atin yung mga naging dahilan ng inyong pagsali? Ano yung mga ipinaglalaban nyo sa inyo pong pagsali dito po sa armadong sa Hukbo? Actually sir, dito sa yung pagmulat sa akin, nag-start po yan doon sa yung estudyante pa ako. Kasi actually sa akin naman background ay actually kami religious family. Big family, religious family. Pero So, dahil yung Region 8, gumalaw kayo Region 8, tama po ba? yes po. Sa Region 8, para po sa kapakanan ng ating nakikinig, saan po itong lugar ng Region 8 tama? Niyo po, elaborate yung mga lugar. Kung sa urban works, halos lahat ng mga provinces ng Region 8, pero kung sa sa doon sa armadong grupo sa Western Samar at saka Northern Samar particular. Okay po. So, yeah, go ahead po. So, ano po yung mga pinaglalaban? Ano yung naging dahilan ng inyong pong pagsali? Actually naman, nag-umpisa kasi yan sa mga maliliit na issue po sa estudyante doon sa school hanggang napasama na rin sa mga activity ng mga aktivista sa iba-ibang school. Kalaunan naman hindi maikakaila na objective na sa activism is pupunta ka talaga sa parang armed struggle kasi yung objective. So ibig sabihin kahit konti yan dahil systematic yung pagmumulat at pag-organize at pagpapakilos. Kaya ako
hindi ko na akalain na gano'n na. After nag-graduate ako ng college sa kolehiyo, inano ko na yung pagpunta mismo doon sa sa bundok kasi dahil na yun sa may mga circumstances, hindi lang doon sa pagpamulat sa mga issues sa lipunan, kundi pati na rin doon sa pagiging wanted dahil ganun yung Ah, finansan. So, mas maiging, mas okay ka, magiging mas magandang, mas kumilos doon na sa kabundok. Parang so, ganun ano yung mga ano, bakit sir? naging napunta doon sa Armadong Police. Ayun. Sir, ano yung mga specific issues? Meron ba kayong mga na natatandaan yung mga pinaglaban nyo nung ano ba kayo? High school ba kayo nagsimula nung nung College po. college na. Ayun, buti naman. So, ano yung mga issue na mga sinisigaw ninyo na parang ginamit para hikayatin kayo maging bahagi ng armadong pakikibaka, sir? Yung nag-start ko sa laboratory phase kasi yung Leyte Institute of Technology dito sa Tacloban, yan, isa sa mga doon pioneering talaga sa sikat sa kursong engineering. So maraming mga sa laboratories. So doon nag-umpisa sa mga maliliit na issue sa school. Kaya kinokonek yung maliliit na issue yan, yung tuition fee increase, kinokonek doon sa mga national issues, Oh. doon pa sa mga parang repression doon sa administration, parang ganon. Tapos, lahat, kinokonek na ang mga issues sa estudyante doon sa mga national issues at yung mga kasaysayan ng pakikipagrevolusyon ng lipunang Pilipino, parang ganon. So yan, lahat yan, connected yan, kaya yung punot dulo dyan ay nagsasabi na ito yung solusyon sa malaking problema ng lipunan, armadong pakikibaka. Parang ganun. So unti-unti na kayong parang di nyo naman na dinodoktrina na na parang ang tanging solusyon sa mga suliranin ng ating bayan armadong pakikibaka. Systemic na yan kasi liban pa sa mga kunting mga DGs, kumbaga, may mga film showing, maraming mga pamamaraan na unti-unti at madidevelop yung yung interest mo sa organization. Pag may interest na sa organisasyon, adong ka na talagang hindi ka makapalag kasi isa ka na sa mga nag-admin or mga leader ng organization. Kaya habang tumatagal sa pagiging leader, kahit na sa legal organizations, napupunta na rin sa sa mataas na kalidad, lalo na sa mga pag-aaral kasi systemic yan. So, liban sa legal doctrines, may mga yan, may mga underground doctrines na pag-aaral para mas maigi kang humawak ng yung armadong pakikibakang principles. So yung binabanggit kanina ni Sir Terence na nag-umpisa siya nung college kin Ate Opo. Rose. Alam ko halos lahat diyan college level, yung iba high school, senior high school. Yung nakita ko yung nagtulak sa kanya, meron siyang mga concern, mga national concern, mga concern na ina-address na nagtulak sa kanya ng undi-undi. So, siguro talagang dahil leader si Sir Terence, meron siyang concern sa community, may concern siya sa kapwa estudyante, mayroon concern siya sa ating pamayanan. At itong mga concern na ito ay talagang mga legit concerns. Tama po ba, Sir Terence? Yes ba? Mga legit concerns ito na maaring nagpaalab ng damdamin mo. Na bilang leader na meron kang genuine concern sa mamamayan, genuine concern sa ating mga estudyante, sa organisasyon, sa pagpapatakbo, na mga pagbabago na gusto nating magawa. Kaya nung binabasa ko yung statement mo, aking tinatry na unawain, ito yung nagtulak sa iyo para lumubog sa mas malalim na pakikipagbaka because of these concerns na nakikita mo sa ating lipunan, sa ating kapaligiran. Tama po ba? Yes po.
Yes, Yan, sir. yan po. Hanggang matanim sa kanilang isipan na, yun nga, parang nawawalan sila ng pag-asa na armadong pakikibaka na lang talaga yung tanging solusyon. Ayan, so Sir Terence, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga, sir. So sa aming pagbabalik, ibabahagi ni Sir Terence ang landas na kanyang tinahak upang makapagbagong buhay. Manatiling nakasubaybay at magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awitin. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, wag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pagpabayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo.
kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli kasama po namin si Mr. Terence Eder. Sir, sa inyong mga nabanggit na kanina na advokasya, paano po ito nakahikayat sa inyo na humawak ng armas? Naniniwala po ba kayo na kailangan ito sa inyong ipinaglalaban na mula sa legal ka patungo sa armadong pakikibaka? Yung mga isyong binanggit mo kanina, ito ay isang bahagi ng ipinaglalaban. Ito ba ay nakahikayat sa iyo para ikaw ay humawak ng armas at pumunta sa armadong pakikibaka? Yeah, siguro nga bago sagutin ni Sir Terence, tingnan natin na ano yung nagtulak sa iyo na talagang nakita mo na armado yung solusyon. Opo. Naniniwala ba kayo na ayun, pag-aarmas pa rin yung Hindi kasi yung binabanggit kasi na Ate Rose doon sa transition niya na sumama sa armado, na wala siyang option kundi armado. Pwede niyo po bang ikwento sa amin paano nabuo yung desisyon niyo at pagpapasya niyo na parang nung panahon na yon convince kayo na armado talaga yung dapat na solusyon doon sa mga advokasya at pinaglalaban ninyo? Ano po yung Bago po yan, kasi yung family namin po, para sa background lang po. Yeah. Kasi yung hindi ganun kadaling naging inaccept po yung armed struggle. Mhm. Kasi yung family namin is para naging biktima po ng yung lihis noong 1980s. So may mga pinatay na walang sala, yung sa baryo namin, ako mismo nakakita doon sa pagpatay. Yung pinsan ko, pinatay, parang ganun. Kaya actually yung family namin is against the revolution, yung sa kilusan talaga. So kasi dito na kasi ako sa Samar kasi yung family namin noon. So nung elementary nandito nag-aral kami sa Tacloban. Dito sa pag-aaral kasi siyempre sa school, may mga close friend ka. Yung mga close friend ko ay naging close friend yung mga turista galing UP. Doon na. So systematic 'yon. Hindi basta ko Hindi biglaan. napauo na armado talaga. Dahil na rin kasi sa interest kong makatulong doon sa mga adhikain para sa sinasabi nating mga lehitimong mga issue ng lipon. Doon yun yung driving point. So kasi naman po yung CPP-NDF is a systematic organization. So yung punot yung dulo niyan ay is armed struggle talaga. So ano pa man ang talagang pupunta ka doon kung magpapatuloy ka sa organization. So Sir Terence, opo. ibig sabihin, 'di ba, biktima ng kahos, biktima ng kahibangan, ng kilusan ang iyong pamilya. Sa kabila noon, hindi nagkaroon ng galit, ibig sabihin may pagkaunawa ka na sa revolusyon, sa armado bago ka pumasok. Ibig sabihin isa ka sa ni-recover para at maunawaan mo na patawarin yung pagkakamali ng kilusan sa kabila ng ginawa sa iyong mga kapamilya. Parang gano'n na rin ang nangyari. Kaya nga hindi masyado ko inaccept yung AS. Tumutulong lang muna ako dito sa sa kilusan sa estudyante noon. Pero dahil lumalaki yung yung pagiging leader mo ba, yung mga mo, na-involve ka sa mas malaki at mas malalim na mga activities. Hanggang ikaw na mismo yung nagre-report mismo sa papuntang NPA units. Kasi sa aming experience sa karanasan na talaga, marami kaming estudyanteng napalahok doon sa NPA units noong panahonan namin. Kaya ikaw naman dapat maging ka sa pagiging leader mo. Sa panahon na parang ina-udyok ka na parang pumunta ka na rin doon kasi kailangan, parang gano'n. Wala ka nang choice. Lalo na sa situation na may mga nagbabanta ng buhay, parang gano'n kasi medyo mainit na Mainit dito na. sa Opo. Ganon. So, doon sa bundok, doon na.
Kasi naman nasa ano ka, nasa platoon ng NPA. Doon ka ano talaga na ano na ang gawin ng NPA ay talagang ano sa armado 'yon. Pero sa akin mas sa political pa naman yung naging ano ko doon, yung participation ko doon. So, Ah, kino-compare ko 14 years siya sa legal ano, parang sa ano, sa urban. So walang armas yung 14, yung the rest ay armado na. So, kung sa pagkukumpara mo Sir Terence, saan mas nagiging effective yung mga ipinaglalaban mo, yung mga advokasya mo, na magampanan mo yung tungkulin mo, saan ka mas effective? What I'm saying, saan ka mas nagiging may malaking contribution sa mga advokasya, sa mga pagbabago nung malaya ka o nung malaya ka nakagalaw o yung armado ka na? actually, kung effectivity sa pag-abot sa malawak na ano ah, masa, kumbaga, Hmm. dito sa urban pa. Kasi region-wide yung scope namin eh. Mm. Kasi doon sa bundok, may limited na ano man area. Yung ano, district-wide yung pinakamalaki na nahawakan ko. Pero mas malaking panahon doon ako sa front-wide. So Mm. ilang bayan lang yun. So Yung mga national concerns, kasi kanina nabanggit mo, as a leader ka no, ng kabataan, leader ka sa eskwelahan, may mga concerns ka, di ba? May mga national concerns ka, may mga advokasya ka na gusto mangyari, mga pagbabago. Yung in comparison na, nung humawak ka na ng armas, dun sa wala ka pang armas, na nandun ka sa urban, yung advokasya mo ba at yung mga concern mo sa masa, pagtulong sa masa, pag-connected sa yung pagkalampag sa gobyerno, na labanan ang korupsyon, saan mas ano ka, saan ka mas nagagamit, saan ka mas epektibo, saan ka mas malayang nakakagalaw sa urban, nasa sa urban. urban? Opo, opo. So, dito sa ating pagkukumpara, no, kasi binanggit naman natin sa umpisa ng pag-usap natin, yung mga concerns mo, those are legit, di ba? Mga concern yan, mga national issues yan. So, mas nagiging kapakinabang ka, mas may nagagawa ka, mas nakakatulong tayong kalampagin yung mga issues sa lipunan at mga pagbabago na gusto natin nung wala kang armas, tama po ba? Yes po, kasi limited scope lang yung doon eh. Tapos, dahil isa ka sa mga leader na, hindi basta-basta ka doon sa malawak na may dadaan pa yon doon sa mga leader, sa mga baryo, Hmm. taon. Pero nung humawak ka na ng armas, I'm just trying to compare yung walang armas at saka yung walang armas. Nung humawak ka na ng armas, mas naging limited yung mobility mo, limited yung iyong galaw, limited yung contribution mo na makapag-engage sa community, tama po ba? Yes po, yes po. Opo. Kasi noong panahon nang nasa urban pa ako, fisher folks, peasant, Yeah. yung sa din sa student sector, sa kahit doon sa urban poor na abot namin para sa advokasya namin. Mas marami kang natutulungan, tama po ba? Yes po, yes po. Noong wala kang armas po. Wala siyang armas. Kasi nga tayo naman dito sa ang binagong buhay with the government ng ating pahamalat ng ating simbahan, tayo ay nasa pagtulong para sa ating mga mamamayan. This is our moral and social responsibility na samahan yung ating mga kababayan para matulungan natin sila. Yung mga national concerns ay maging bahagi tayo ng pagbabago sa ating pamahalaan. So, comparing ito sa buhay ni Terence, na talagang yung armado, mas nagiging limited. Kapag humawak ka ng armas, mas nagiging hindi ka less effective yung iyong contribution sa pagbabago sa society. Ate Rose, ewan ko kung tama yung aking assessment o dito sa ating pinag-uusapang ito. Yes sir, no, Yes, ano po. Kung titingnan natin, no, nagsisimula siya sa parang masidhing sense of duty nitong mga kasama natin na peace advocates ngayon, no? Yung mga tinatawag natin ngayong fully reconciled, mga kaibigan natin dating naging bahagi ng armadong grupo, no? Yun, parang nagsisimula siya sa masidhing sense of duty, yung gusto nilang maglingkod sa bayan. Kaso nga lang, ayun, sa kasamang palad, minsan nauuwi sa maling pamamaraan, yun, yung pag-aarmas. Kung saan nagbubuwis ng buhay ang ilan sa ating mga kababayan
para sa ito maling pamamaraan ng pagpapaabot ng issue sa sa ating bayan. Yes. So, sa pagpapatuloy natin, Sir Terence, we are excited na to listen at napakinggan ng ating mamamayan. Ano po, live po tayo sa Adventist World Radio 89.1 Manila. Ano po, at napapakinggan po tayo sa iba't ibang panig po ng ating bansa sa social media. Ano, very exciting itong story ninyo ng inyong buhay na pagbabago. So, pwede niyo po bang ikwento sa amin, paano nagtapos, yung inyong partisipasyon, paano nagtapos yung pagiging kaanib ninyo sa armadong grupo? Nag-start po yan doon sa campaign po ng ating government sa Focus Military Operation na nag-umpisa noong around 2021 o 2022 sa Northern Samar area. So kasi may problema sa sa health problem na din po ako, kaya nakiusap na gusto kong makita yung family ko. Kaya bumaba ako, tapos doon sa pamilya ko na, parang kasi may malalang problema din yung health problem yung asawa ko. Tapos ano ko doon sa parang yung nagsilyo talaga na hindi na ako bumalik sa sa armadong kilusan, yung asawa ko at sa mga anak ko talaga. Iyon ang secondary na lang yung yung sa health ko. Pero pag pumunta na ako, nakita ko na yung family ko, lalo yung asawa ko na may sakit. Parang yun ang nagsilyo na para tapusin yung mas ko yung family ko. Yan, ko yung family ko mo. Kailangan nila ako sa ganitong panahon. Yun ang nangyari. So hindi na po sumagi sa isip niyo na bumalik sa armadong grupo? Wala na talaga, sir. Noong pag ko doon sa mga kasama ko noon, na actually yung lang nila ay 1 month lang. So actually parang may may pag-alinlangan pa. Pero nung nakita ko na yung family ko, wala na akong pag-alinlangan na hindi talaga ito babalik. Doon natapos. So ano po yung nakita ninyong ano yung nakita ninyong may binanggit kayong programa ng gobyerno na may nagtulak ba sa inyo rin na sa pamagitan ng programa ng gobyerno na nakita niyo na liwanag na talagang tapusin itong ibaba ang armas sa inyong buhay? Naririnig naman namin noon pa, nandoon ako, tapos bumaba na ako, naririnig na namin yan. Pero actually may personal assessment na may hirapan talaga yung pag-usad ng kilusan sa panahon na yun. Maraming pagkukulang. Kaya may din na parang nag-low moral din. Kaya nagpursige ako na bumaba. Part na yun ata ng government records na din yun. So, yung family ko din kasi nag-pressure din sa akin na hindi na talaga bumaba at hindi na talaga bumalik. Kasi maraming mga family ko talaga na gustong mag-surrender na talaga ako. Marami silang mga sulat, mga kahit na text kasi noon, nakakapag-text ka naman noon. So, maraming pressure din. So, part po ng government efforts na makapunta sa amin yung mensahe through our families, ganun ang nangyari. So, may percentage din po na nakaabot sa personal po. Iba rin talaga yung pagmamahal sa pamilya, no, sir? Dadaling ka talaga niya sa tamang landas. Pagmamahal, kapayapaan. Parang ganun din Ate Rose, no? Yung meron ding factor yung pagmamahal sa pamilya talaga, no? Karamihan po ng mga umuuwi ay usapin po sa pamilya. Yun po talaga ang nagiging kahinaan din talaga ng mga kadre.
nagiging dahilan. Siyempre, yung sinasabi ni Sir Terence na may factor din yon yung mga kahinaan sa loob ng kilusan. Nagtutulak din yan para ikaw ay bumaba na may problema ka na sa loob, pero napapabayaan yung pamilya mo, nasa gitna ka, alin ang pipiliin mo? Yung bilang ikaw ay kadre sa loob o yung pamilya mo ang uunahin mo? Yung kay Sir Terence, iba pa yung na-pressure siya, nagkaisa yung pamilya niya para siya ipababain. Pero nung nandun pa siya sa kilusan, pressure din sa kanya yon hanggat hindi niya nakikita yung kanyang asawa. Pero dahil nung siya mismo ang nakakita na sa aktual na kalagayan ng asawa niya, ibig sabihin, yun na yung kahinaan ni Sir Terence na talagang magde-decide siya talaga na yung ang pipili niya yung asawa niya at saka yung anak. Fresh na fresh ito, no? Opo, Fresh na fresh si nagtulak yan. Sir Terence, ano? Kasi bagong-bago pa siya na pagbabalik loob. Sir Terence, ito matanong ko lang na on the side naman ng government. May nakita ba kayong May nakita ba kayong magandang programa ng gobyerno na nagtulak din sa inyo na I think it's time to go back, ibaba ang armadong pakikipagbaka? Meron po bang positive o contribution ang program ng government aside from your family, sa gobyerno, na nakita nyo na makakatulong at ito'y nakatulong para ibaba ninyo yung armas? May nag-alok ba? Actually, may nag-alok na through sa family din, nag-alok na amount. Kasi noon may mga tatlong choices kasi noon. Nahirapan pa kasi noon yung mag ba. Pero kung sa tanong na may nakitang mga pagbabago, kung nandito na ako sa labas. Nasa labas. Sa labas ko na nakita yung positive side po ng effort ng government na makatulong doon sa mga community natin doon sa mga taon at saka doon sa mga farmland areas po. So kasi naman doon Limited yung even balita. sa limited bias talaga doon. Pag nandoon ka, iba talaga ang prop line na ilalabas mo doon sa mismo sa iyong sarili. Kasi ikaw, leader ka naman eh. Paano man ayusin mo yung problema doon sa masa eh. So, Lagi ikaw pakontra. mismo, aanuhin mo yan. Kung anong mga ginagawa ng government, yan, palaging mong makontra at ma-counter doon sa masa. So, hindi mo makikita yung positive talaga pag nasa bias ka. So, dito, maraming mga opportunities at talagang dapat pagbabago. Actually, medyo kasi nasa naman cultural problem naman ng part naman yan. So talagang hindi basta-basta ganun ka madali yung pagbabago. Kahit nga doon sa kilusan, hindi yan ganun na na madali ang pagbabago. Hindi ganun kasi yung kahit mulat na yung mga masa, may mga problema kasi yung problema naman ng diversified na kasi lalong-lalo na yung interaction ng globalization, so they diversified, so hindi ganun kadali na ang lahat ng mga problema ay talaga. So ganun lang kasi dahil radical change talaga yung gusto ng left ng CPP-NP NDF, kumbaga madali ang pagbabago. Kaya armado yung pinaka-solution. So hindi ganoon kadali yung ma-change yung kultura, yung economic natin, lalo na yung sa political side doon sa struktura ng ating lipunan. So hindi ganoon kadali. Opo, at tuloy-tuloy naman din talaga po ang mga programa ng gobyerno upang maabot kayo. Buti kahit papaano naabot kayo nung panahon na yon. Pero ngayon, lalo pang pinapaigting ng gobyerno ang pakikipagtulungan sa iba, pati na rin pakikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon parang maabot ang ating mga kababayan na naging bahagi ng armadong grupo. Sa katunayan, pwede kayong makipag-ugnayan sa ating mga LGU, sa ating mga law enforcement agencies, sa AFP, at pati na rin, kahit dito sa Adventist World Radio, meron tayong mga hotline. Pati sa Buklod Kapayapaan Federation Incorporated, meron tayong hotline dyan para sa ating mga kababayan na bahagi ng armadong grupo o naging bahagi ng armadong grupo na nais makapagtulungan sa pamahalaan o sumuko. Ayan po, makikita po natin sa screen ang ating hotline.
Ayan, 0955-443-8778 para po makapagtulong tayo sa Buklod Kapayapaan Federation Incorporated. Ito po yung para siyang binuong organisasyon ng ating mga former rebels upang matulungan ang iba pang mga former rebels at kung sino pa yung mga gustong sumuko. At pati pwede rin tayo makipagtulungan sa Adventist World Radio 89.1 FM. I-text lang po itong hotline na to. Ayan, pinapakita po natin sa screen. 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Ayan po ang ating mga hotline. Handa natin silang yakapin, yapusin at tanggapin, Opo. at tulungan para sa pagbabagong buhay. Opo. At Pastor, marami sa ating mga tagapakinig ang nag-comment at interesado sa buhay ni Sir Terence. So ito, basahin ko po yung ilang comments sa atin sa Facebook, no. So, hello Pastor Dulay, good morning and God bless sa inyo. At ganon din kila Sister Rose at Brother Keane. Ayan, good morning po. And God bless also to your program, Ang Binagong Buhay. And God bless sa topic ninyong tinatalakay. And God bless all your listeners and viewers, people around the world, and praise the Lord. Yan, maraming pong salamat, Ma'am Helen Aguilar. Ito po, si Sir R. Christian Roda. Have a blessed Tuesday morning, everyone, on Ang Binagong Buhay, and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Yan, magandang umaga rin po sa mga taga Noveleta. Ayan. And yon. Hello, Brother Terence. Congrats sa mga idea at pagpupursige na magbago sa kabila ng iyong pinagdadaanan. So yon, very good mga desisyon. I hope na maging faithful na kayo, Sir Terence. So congrats po, sir. And praise the Lord. Ayan po yung mga napagandang comment ng ating mga manonood sa ating social media account. Ilan lang yan sa mga nabibless po sa mga pagpapasya para sa pagbabagong buhay. At napakarami po nating mga kababayan ang nabibless, na mapakinggan po yung inyong pagpapasya, na magbalik loob sa pamilya, magbalik loob sa gobyerno, at higit sa lahat, magbalik loob sa ating Panginoon. Yes po. Yan. So Sir Terence, sa inyong tuluyang pagyakap sa payapang pamumuhay, Sir Terence, saan na po ninyo inilalaan ang inyong oras? Sino na po si Sir Terence ngayon? Sino po? Si Terencio Eder Jr. Ngayon, sir. Ano na po bang ginagawa ni Sir Terence ngayon? Ano na po yung kanyang kalagayan ngayon sa pagbabagong buhay niya? Nandito po ako sa NGO po ng mga FR. Ako po yung Executive Director po ng Uswag Sinirangan Visayas Incorporated. Tinayo ng mga leader ng mga former rebels natin dito sa Eastern Visayas, itong NGO po, Uswag Sinirangan Visayas. Yung yung adhikain namin is, yung advocacy is peace and security, economic, at saka environment. So kami po yung nagtutulay na capacity building po ng ating mga people's organizations, na yung mga naayos na nating mga people's organization doon sa mga pagtitig sa mga iba't ibang provinces. Pero liban pa dyan, kami po yung nag-aalalay o tumutulong din sa ating mga organization doon sa mga provincial level po na mga tinayong mga FR organizations. Kahit yung regional FR organization dito sa Region 8, katuwang po ng Uswag Sinirangan Visayas, yung mga activities, kami po yung nagtutulay ng mga resource regenerations, sustainable livelihood project doon sa mga community, sa sa environment concern din. So lahat po, lalo na sa mga training, yung capacity building talaga yung sa ayun yung mga namin. Liban po doon na magkaroon po ng mga livelihood project po, yung ating mga community, yung mga FR organization na dito sa region. Wow, so very active, very active ang si Sir Terence. Hindi nawawala yung iyong burden, yung iyong concern, genuine concern sa ating bansa, sa ating kababayan, sa ating lipunan. So saludo kami sa iyo, Sir Terence. Sir Kin and Ate Rose, ito yung nagiging mas productive yung buhay ng ating mga FR through the help of our government agencies,
at mga stakeholders. At ngayon, ikaw ay buhay na patotoo, fresh na fresh si Sir Terence, na ngayon yung pinaglalaban mo tuloy-tuloy na pagtulong sa ating bayan, sa ating pamayanan. Ang kaibahan lang nga, malaya ka ngayon nakakagalaw at wala kang armas. So, masasabi mo ba na mas effective itong comparing doon sa nasa armado ka at ngayon ay wala kang armas, mas effective ba at kapakipakinabang yung buhay mo ngayon? Or babalik na lang tayo sa bundok? Hindi na. Yes po, effective po dahil liban po sa tulungan po ng ating mga government agencies ay katuwang din po namin yung mga civil society organizations na para sa sa kapakanan ng ating mga community. Dito sa Tacloban is kasapi po kami dito sa Tacloban People's Council, isang organization ng mga civil society organizations. Hindi lang Tacloban, may regional scope yung iba. Kaya nagtutulungan kami sa mga activities para maabot yung mga mga services doon sa activities doon sa barangay level, hanggang barangay So level. mas masasabi mo, Sir Terence, ngayon na mas kapakipakinabang ka ngayon, na mas napapakinabangan ka ng bayan natin, ng lipunan natin ngayon sa ginagawa mong advokasya ngayon. Tama po ba? Yes po, dahil hindi ka nag-alangan kasi walang armas. Walang armas. Hindi. Alam mo, Sir Kin, Yes, sir. sorry ha, Patyo, kasi naalala ko lang yung binanggit niya kanina. Nalaman lang ni Sir Terence, I am just wanting to be fair doon sa dinidiscuss natin. Nalaman niya lang yung ginagawa ng gobyerno, nalaman niya lang yung pagtulong ng gobyerno at mga pag-abot sa ating mamamayan, yung pagsisikap ng gobyerno na tapusin ang mga armadong pakikipagbaka na maibsan ang kahirapan ng bayan natin nung siya ay nasa baba na. So, nalaman niya lang na okay pala, may ginagawa palang gobyerno. Ito pala yung mga programa. So, this is a wake-up call siguro, Sir Kin, kasama this is a whole nation approach. So, hindi natin maalis ang simbahan. We are part of this campaign for peace, reconciliation, and unity. Pero on the other side, sa government natin, siguro wake-up call natin to na paigtingin pa yung mga programa natin na mas maging agresibo tayo sa programa natin, sa ating bayan, sa ating mamamayan, sa mga FRs natin, panawagan natin sa kanila na mayroong solusyon, mas may epektibong solusyon para maibsan yung kahirapan at mga ipinaglalaban natin. Hindi naman natin ilisan tabi talaga, Sir Terence, yung mga concerns ng ating mga nasa armado, na may mga national and concern sila. Talaga namang hindi naaalis. Hindi naman naaalis yung mga issues ng bayan natin, 'di ba? Sa bansa natin napakaraming mga problema. Pero nakita natin na yung armado hindi solusyon doon sa problema na kinakaharap ng bayan natin. So, Tama ka dyan, yun ang Pastor. aking may bibigay na komento dito. Lalong ngayon, parang na-empower pa si Sir Terence na ipaglaban yung kanyang mga advokasya. Pati rin sa environment. Nabanggit ni Sir Terence, kasama na siya sa mga advocacy niya. At pati na rin sa peace and security. Lalo pang nadagdagan. So, tunay ngang peace advocate, maliban pa sa iba pang advokasya ni Sir Terence sa kanyang pinaglalaban. No? Parang si Ate Rose. Si Ate Rose active din sa sulong ng kanyang mga advocacy at pagtulong sa mga kapwa natin, FR. No? Napakaganda po. Ate Rose, baka meron kang gustong sabihin. Ayan po, ako baga lubos nating pinasalamatan at naway maging porsigido ang ating gobyerno na ang usapin sa peace and reconciliation and unity and development ay maging maiporsige at kung paano ito alagaan din ang mga FRs usapin sa unity and security. Yes, pinapasalamatan natin syempre ang AFP, ang ating PNP, ang ating NTF-ELCAC, ang OPA Pro natin, na talagang nagsusumikap na yung mga programa maabot talaga yung ating mga FR, yung ating mga depressed areas, na ma-render yung mga services ng government sa ating mamamayan, sa ating lipunan. So, talagang, alam niyo, Sir Terence, si Ate Rose, merong itinayo din niya na sa Mindoro. Merong Mindoro Island Fully Reconciled Association, pero yung unang pangalan nila, KKK pa rin. KKK pa rin. KKK. Ano yung KKK natin, Ate Rose? Ayan, yung KKK po namin ay kapayapaan. Ibig sabihin, pag sinabing kapayapaan,
kailangan din yung processing, na kailangan din yung whole nation approach, ano po, na involve ang ating mga FRs. And then yung kabuhayan, yung mga livelihood program, hindi lang sa FR, sa mga POs, sa mga community, ayan, para sa ma-raise yung mga issue na dati nang ipinaglalaban. Ngayon ay kumbaga naging daan ang ating mga FRs para i-coordinate sa iba't ibang mga agency ng ating gobyerno para sa development nito sa mga community. And then, lalo't higit, kailangan talagang may component dahil usapin ito ng prinsipyo sa usapin ng pananaw, paninindigan, kailangan ang kaligtasan. Kasi kailangan natin maisalba ang buhay ng isang FRs, ng isang community, doon sa kanilang pananaw, sa kanilang ideolohiya, na kung saan alam natin ang pinanggalingan natin, Sir Terence, di ba? Kaya ibig sabihin, ang tapat lamang nito ay ang usapin sa pag-aaral pa rin at tanggapin ang Panginoon. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay kailangang magkaroon tayo ng takot sa Panginoon, magkaroon tayo ng pananaw na may Diyos talaga na dapat natin doon sa Kanya natin ipagkatiwala ano man ang ating problema. Mahalaga ang buhay ng mga mamamayan, ang buhay ng mga FRs, ang buhay ng mga taga-komunidad na dapat nating abutin din at mabigyan sila ng pabalita ng ating Panginoon para madala natin sila sa paanan ng Panginoon na mula sa madilim na landas, dali natin sila sa kaluluwanagan. Kaya yung component ng KKK, ito po yung aming isa sa napakahalaga na nakita namin. Dahil kung usapin lang sa kapayapaan, usapin sa kabuhayan, kasunod niyan, pag wala pong hindi mo na-convert yung kanyang pananaw, yung paninindigan, magutom ng kaunti yan, pwede na uling i-agitate, o pwede uling ma-recover, pwede uling, kasi mabilis ang tao kasi walang contentment. Pero kung matuto siyang kumilala sa Panginoon, nakilala niya ang Panginoon, magkaroon siya ng takot, ibig sabihin, lahat ng problema niya, yung galit niya, tiyak, ang Panginoon na siyang gagabay. So nakikita natin, nakikita natin yung mas masayang buhay ngayon kay Sir Terence, kasama ang pamilya, kasama ang kanyang mga anak. May ilan pong anak ninyo, Sir Dalawa po. Terence? Dalawa, kasama ang anak, naglilingkod sa pamayanan, malaya, Sir Kin, Opo. at kasama ang mga agencies ng government at mas nagiging kapaki-pakinabang. Ito po yung gusto nating mangyari sa ating mga FR. Ito yung gusto nating mangyari sa ating mga mamamayan na sama-sama tayo na pasanin natin yung pasanin ng bayan natin at magtulungan tayo para maibsan ang kahirapan ng ating pamayanan. So alam ko, Sir Kin, wala na yata tayong konti na lang yung oras natin. Opo. So, Ay, sir. gusto ko lang mag-share ng Bible verse. Bago ko ibigay sa... ikaw muna. Ayun, nais ko lang sabihin na ayun sa sama-sama nating pagtutulungan, walang imposible po sa atin. Yes. Siyempre kasama natin ang government, no? Kasama ang pamahalaan, kasama ang ating eskwelahan, kasama ang pamilya, kasama ang simbahan, at pag tayo nagsama-sama, mas magiging masaya, mas magiging kapaki-pakinabang, mas magiging mapayapa at maunlad ang ating buhay. So gusto ko lang magbigay ng reflection, spiritual reflection, Sir Terence, dun sa story ng buhay mo. Naalala ko yung verse sa Ezekiel chapter 36, verse 26. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Ang sabi rito, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. So a new heart, a new spirit, laging nanggagaling sa Panginoon. Yung mga kaisipan natin na dati ay nasa armado, mga kaisipan natin na nasa madilim, pero ang Panginoon pala, alam mo, that is the work of God, that is the work of the Holy Spirit. Yung pagbibigay sa atin ng bagong puso, pagbibigay sa atin ng bagong kaisipan, bagong espiritu para sa isang buhay na mapayapa, isang buhay na makadiyos, isang buhay na makabayan, makabayan na pamumuhay. Ito ay mga kaisipan na nagmumula, ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. So Ate Rose, thank you so much Sir Terence sa pagpapaunlak niyo po sa aming programa, sa ating programa ng Binagong Buhay. Napakarami pong na-bless, napakarami pong na-touch. At personally po ako, naging masaya ako, naging maligaya ang aking pakiramdam na mapakinggan ang ganitong mga espiritu, ganitong pananaw mula sa ating mga FRs. Sir Terence, maraming salamat po. At sana ma-interview pa namin kayo sa susunod na... At hopefully makabisit kami dyan sa inyong lugar sa Tacloban. Ate Rose, makabisita tayo dyan bago magtapos ang taong ito. At mabuhay po kayo, Sir Terence. Mabuhay po yung inyong mga advokasya at ang inyong organisasyon po dyan. Thank you po. Ate Rose, nakamute ka, Ate Rose.
Maraming salamat, Sir Terence, at nawa po ay magsama-sama ang lahat ng FRs, hindi lang po dito sa Southern Tagalog, maabot din hanggang dyan sa inyo para magkatulungan ng tuluyan para sa kapayapaan, kaligtasan at kabuhayan. At yan Maraming po, salamat po. maraming po salamat. Isang makabulang talakayan na naman ang ating natunghayan ngayong umaga. At sana'y makasama muli namin kayo sa mga susunod pa nating mga episode. Ayan po. Good morning sa Thank lahat. you. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula. Kami po ang inyong mga lingkod para sa Ang Binagong Buhay.